Ngayong gabi sa Pinasarap. Dadayo tayo sa Parañaque. Hello po! Happy Fiesta! Hello po! Happy Fiesta! Para makifiesta, Sanay si ma'am sa mga pagkain pang masa. Ano niya yung mo dito? Mga gulay lang po, tsaka yung secret power po. Ano? Mamahal! Pagmamahal po. at tikman ng mga putahing ibinibida nila tuwing may handaan. Hindi ko mahuli yung lasa niya. Pamado to ah! Super duper linamnam. Pero sa lahat ng masarap na putahing ating lalantakan, alin kaya sa mga ito ang maituturing na pagkaing tatak Parañaque? Yan ang sama-sama nating aalamin at titikman. Medyo na-intriga actually ako dito sa dish na ito. Ngayong buwan ipinagdiriwang ng Parañaque ang kanilang 25th anniversary ng pagiging syudad. At kung may selebrasyon, automatic may kainan. Gusto ko yung sunog. Thank you. Siyempre, hindi ko na pinalagpas ang kanilang manghanda. Una sa kanilang listahan ang hamonado. Sa Parañaque, all year round ang paggawa ng hamonado. Talagang literal na araw-araw Pasko. Pamado to ah. Sinasabi ko na ang hirap gawin ng hamonado kasi iro-roll mo pa siya. Tapos may danger kasi na maging dry yung meat dahil bibake mo siya. Pero ito, nilagyan nila ng layer ng taba kaya nakikip niya yung moisture. Saktong-sakto lang yung tamis na binibigay ng pineapple. At saka ang pinakagusto ko dito, hindi nagtipid sa taba. Hindi nagtipid sa taba. Kasi nandun yung flavor. Nandun yung moisture, nandun yung flavor. Ipinatikim din sa akin ng mga taga Parañaque ang kanilang de itlog, kung saan ang kanilang tinapay nilalagyan nila ng palamang gawa sa itlog at patatas. Akala ko kanina parang egg sandwich yung peg, pero actually ang mas nangingibabaw ay yung patatas. Tapos hindi ko masyadong mahuli yung lasa. Paano naging ganon? Kasi may patatas siya na may onions pa ba to? Tama, no? Oo. So, hindi siya parang yung egg salad or egg sandwich. Hindi rin siya parang potato salad. Para siyang mashed potato na dinagdagan pa ng iba't ibang mga rekado. May onions, may egg, may pepper. Kakaiba siya, ha? Pero teka mga kapuso, bago ako tuluyang tumodo sa pagtikim ng iba pang putahing Parañaqueños, tanungin muna natin ang mga residente. Para sa kanila, ano nga ba ang may tuturing na orihinal na bidang pagkain sa Parañaque tuwing may handaan at okasyon? Lauya. Yan ang pinaka-the best sa amin. Hamonado, Napakasarap. Para sa akin o para sa mga pamilya ko, Janera po. pansit po, pansit puset, tapos empanada. Sushi dito sa Parañaque. Pansit po kasi yun po yung laging masarap na handa po lagi namin sa lalo na pag galing lami kayo. 3 sa 10 Parañaqueños na aming nakausap, pansit ang sagot. At ang pansit na pinagkakaguluhan dito sa Parañaque, hindi raw basta-basta, nag-uumapaw kasi ito sa pusit at kabyas. Yan ang ituturo sa atin ni Mang Rod. Nang magkaroon ng pandemya, naging hanap buhay raw ni Mang Rod ang pagluluto ng pansit-pusit. Nalugi kasi at nagsara ang kanilang computer shop. Unang iluluto ang pusit. Pakukuluan lang. Pakukuluan po. Saka konting paminta, laurel,
tsaka toyo. Parang inadobo yung pusit Opo. Tsaka suka. Tsaka suka. Kapag ang pusit po, may dalawa pong paraan ng pagluluto ng pusit. Either very, very quick, ibig sabihin, saglit na saglit lang para hindi siya ma-overcook. Or, patagalin nyo na lang yung pagluluto hanggang sa lumambot siya talaga. Oo. Huwag yung medyo lang, ganyan. Kasi, nako, parang goma po yan. Tigas. Kwento ni Mang Rod sa pagluluto ng pansit-pusit, pwede namang oyster sauce lang ang gamitin at food coloring kung walang tinta ng pusit na isasangkap. Pero kung may mabibili kayong tinta ng pusit, maaaring pagsamahin ng tinta at oyster sauce sa pagtitimpla. Ang sikreto ng kanyang recipe, mas maitim, mas malasa. Ayan, ang bango na. Patapin to dito. Buksan ko po Uy! Okay na po ito sila. Okay. Ano po ito? Hihiwa-hiwain na po. Mamaya po. Mamaya pa. So ngayon po, magigisa po naman Gigisa na tayo. Oh, tapos igigisa po mismo yung buong pusit. So remember po, itong pusit po na ito, meron na po siyang flavor mula doon sa toyo at saka sa suka at saka doon sa laurel. Parang inadobo na natin siya. Pero ngayon, igigisa naman natin siya. Ito po ay Oyster sauce. oyster sauce. Diba sir, minsan mahirap kumuha na ganun karaming tinta ng pusit. So minsan nilalagyan daw nila food coloring na lang para matitim pa rin siya. Matapos igisa ang pusit, hahanguin muna ito at itatabi. Sa parehong kawali, idadagdag naman ang broth o pinagpakuluan ng pusit. At saka ilalagay ang sotanghon. Hahayaan ito hanggang sa sumipsip sa sotanghon ang lahat ng flavors ng mga sangkap na ating isinangkot siya. Kaya naman habang hinihintay na maluto ang sotanghon, gupitan time muna tayo mga kapuso. So habang hinihintay nating maluto yung sotanghon, ito ginugupit-gupit na ni Tatay Rod yung ating pusit. Ginawa ko pong bilog-bilog yung hiwa dun sa iba para pag nilagay natin maganda, diba? Kapag luto na ang sotanghon, lalagyan nito ng dinurog na chicharon sa ibabaw at ipapatong na ang mga ginupit na pusit. At syempre, kamyas. Wow! Narito na ang pansit-pusit ng mga taga Parañaque. Tikman na natin. Lalagyan ko ng kamyas. Actually, yung kamyas, parang siyang yung magsiserve na parang, kumbaga pag kumain ka ng pansit, di ba, meron ka palaging kalamansi. So ito, kamyas yung ginagamit. Tapos tanggalansa na rin siya. Tanggalansa na rin. Malambot yung yung pusit. Hindi siya overcooked at all. Balansing-balanse yung lasa na binibigay ng ng mga ingredients. So, meron kang medyo maasim-asim dahil dun sa kamyas, tapos merong maalat-alat gawa nung tinta ng pusit, and at the same time, yung chicharon. Kung meron kayong extra na chicharon, mas maganda na habang kumakain kayo, binubudburan nyo pa ng chicharon para may dagdag alat pa siya. Saktong-sakto yung pagkakaluto dun sa pusit. Tsaka bagay na bagay yung flavor ng kamyas at tsaka ng chicharon dun sa alat ng pusit. Dahil malapit ang Parañaque sa dagat, maraming seafood na maaaring isahog sa mga lutuin tulad na lang ng pusit. Yung pansit negra na yan, o yung pansit de pusit na tinatawag, hiniram lang yan sa Cavite. Kasi magkatabi naman ng Cavite, Las Piñas, Parañaque, pare-pareho yung mga coastal towns. Siyempre, mga taga Parañaque nagpunta ng Cavite, nagaya nila, na-inspired silang gumawa ng sarili nilang version.
Dito sa Parañaque, may isa pang ibinibidang pagkain na nahahawig daw sa empanada. Ang tawag nila dito, panara. Gawa ito sa giniling na karne na may kasamang upon. Ang panara ng mga taga Parañaque nakabalot sa molo wrapper, pero ang empanada nakabalot sa dough. Si Chef Nap ipapakita sa atin kung paano gumawa ng panara ng mga taga Parañaque. Isa pa sa mga medyo nakalimutan ng recipes dito sa Parañaque ay ang panara. Tama po ba, Chef Nap? Yes, panara. Oo, alam niyo po, yung panara, familiar po ako dyan kasi this is also an old recipe in Pampanga. Parang empanada ang itsura niya. Doon sa amin sa Pampanga, parang deep fried siya na empanada na merong vegetables inside. Ganun din ba yung panara ninyo sa Parañaque? Dito sa Parañaque, ang panara namin, same thing, vegetable inside, pero meron two choices. Oo. Either giniling na baboy, beef, or shrimp. Kasi coastal area. kami. Pero meron ding gulay. Meron. Okay. Usually, upong sinasama. Okay. Pero yung natatandaan ko pong panara sa amin, sa Pampanga, medyo flaky po siya na mukhang empanada. Wala po akong nakikitang dough dito. Wala, kasi ang gagamitin natin is molo wrapper. Molo wrapper! Matapos palamigin na ang ginisang giniling na baboy at upo, pwede na itong ipalaman sa molo wrapper. Tapos paano po ang close? Ayan. I-fold Gaganyan to yan? half. Ganyan, half. Okay. And then, Tapos, ifo-fold yung dalawang sides in flat. Sideways. Ayan. yan, ganyan, sideways. Tapos, gaganyan din. Ayan, silang dalawa. Papahirin ng itlog. Okay. And then, make sure na malinis ang mga daliri para pinch lang. Pinch lang, sobrang dami. Okay. And Tapos, then, i-fold into half. into half. And then, yung dalawang sides, flat. Ganyan. Tapos, ito, ganito. Kwento ni Chef Nap, noon daw mga Espanyol lamang ang nakakakain ng empanada. Dahil gusto ng mga karaniwang Pilipino na makatikim nito, gumawa sila ng kanilang sariling bersyon na mas madaling gawin at lutuin. Nakita nila, gumagawa ng panari mga amo nila. Oo. Ginaya nila. Ang problema kasi, chef, it will take time kung gagandahan pa nila. Correct. Na parang Parang empanada. So ito, isinara na lang nila basta masabing may Basta gawa lang sabi sila. na lang. Oo. At saka siguro, ang mahal din kasi ng harina nung panahon na iyon. So dahil wala silang access siguro sa harina, hindi sila makagawa ng masa or ng dough para gumawa ng empanada. So, ganito na lang, molo wrapper ang Opo. ginamit nila. Ayan. Ayan. Naku, chef, nauna na ako, dalawa na yung nagawa ko. Ayan, ang dami na nating nagawa. Ayan. So, ano na pong gagawin natin? So, nagpakulo na ako rito ng mantika. Oo. Kasi dapat deep fried siya. Hindi siyempre parang stir fry lang kasi Oo. kailangan inside out siya maprito. At saka para pantay yung luto. Oo. Ayan! Ay, ang ganda, Yan. Kailangan Yun yung yung ganyan maganda. pumuputok-putok. Nice. Alright. Wow, kakaiba to, Tsaka mukhang crispy-crispy, sir, Luto na po ang ating panara. Tikman na natin. Iba yung itsura ng panara ng mga taga-Parañaque. Diba? Iba Tapos meron silang gravy. Crunchy. Perfect itong appetizer sa anumang meal. Tapos kahit na deep fried siya, iisipin mo super oily siya. Pero hindi naman. Mapaparami ka dito ng kain. Bagamat nakasanayan na ng mga taga-Parañaque ang panara noong unang panahon, isa itong putahing medyo nalilimutan na ngayon. Hindi na ito gaanong kilala sa hapag ng mga taga-Parañaque. In this Parañaque style, kasi ngayon yung mga tao na sanay na sa mga fast food. Or kasi nga hindi nila alam to, they'd rather make lumpia sariwa, lumpiang togel, or even lumpiang Shanghai than this one. Kapag nabisita ka sa Parañaque, may isa pang putahing bukang bibig ang mga tao, ang llanera. Para sa akin, llanera. Kasi masarap siya at saka hindi siya masyadong matamis.
pangmasa ang presyo niya. Kasi kadalasan kada party or may event sa amin, lalo ng pagpiesta, kadalasan ng mga lola at lola, favorite nila dalhin. Nahahawig daw ang sangkap ng llanera sa embutido. Ang kaibahan nga lang, imbis na irorolyo ito sa foil, ilalagay ito sa llanera at saka isi-steam. Tuwing may piyesta, hindi mawawala sa hapag ng mga taga Parañaque ang llanera. Llanera talaga ang tawag dito. Ito, llanera ito, pero ang tawag din nila sa dish na ito, llanera rin. Tama po ba, Kuya Ron? Oo, tama. Ah, okay. Parang tinitingnan ko yung mga ingredients para pong may pagka-embutido. Parehas. Parehas lang din, or yung parang hardinera Kasi ng niluto lang. Quezon, ganyan. Tapos isi-steam po natin. Opo. Sa isang mixing bowl, paghahaluin lang ang lahat ng sangkap. Lahat pagkasama-samahin lang. Ano? Breadcrumb. Breadcrumbs. Para yan ang magsisilbing binder niya para dumikit siya, no? Kata. Oo. Evaporated milk po ito. Ano to? Bawang at sibuyas. Ito po, cheese. Carrots. Sino po nagturo sa inyong gumawa nito? Wala, nakita ko lang sa tatay ko. Pinanonood ko lang tatay ko kung paano magluto. Ah, talaga? Hanggang sa Natuto na kayo. Natuto. Oo. itong bell pepper, Bell pepper. pickle, and itong Pasas. pasa. Oo. Parang embutido yung peg, pero ilalagay natin sa llanera. Tapos, Huling ilalagay ang sangkap na itlog. haluin lang natin. Pagkatapos, masinsing ilagay sa llanera ang pinaghalo-halong sangkap. Tapos kailangan itaktak po natin para talagang siksik na siksik siya dun sa loob at mabuo siya kapag pinaliktad natin mamaya. Alright, ito po. Gano'ng katagal po natin ito? 45 minutes. Katagal, 45 minutes. Tapos Matagal po. buo na yan. Opo. Pagkalipas ng 45 minuto, ready to serve na ang llanera ng mga taga Parañaque. Ay, super cheesy. Akala ko itlog yung nasa taas, hindi pala. Yung itlog nandun sa ilalim, meron siyang cheese. May cheese siya sa ilalim, meron pa siyang cheese sa ibabaw. This is super duper cheesy. Imagine niyo yung embutido, pero i-level up niyo yung linamnam dahil dun sa cheese. Ganun siya. Akala ko nung una parang hardinera, pero hindi. Para siyang cheesier and creamier version ng embutido. Ayon kay Chef Nap, bagamat maaaring ituring na isa sa mga orihinal na pangkain panghandaan ng mga taga Parañaque ang llanera, hinango na lang daw nila ito sa ibang lugar sa kaginawa ng kanilang sariling bersyon. Isa siya sa mga heritage dishes ng mga taga Parañaque. Again, na-inspire sila gawin yung llanera na yon. Sa Parañaque ang tawag ng llanera, sa ibang lugar iba yung tawag nila. Isa pa sa mga putahing nilagyan ng mga taga Parañaque ng twist ay ang lauya. Ang lauya de Palanyag ng Parañaque, walang luya at kadalasang inihahambing sa nilagang baboy at kutsero. Pero ang lauya de Palanyag sa Parañaque may kulay na nahahawig sa kare-kare, na hinaluan ng kutsay at pinartneran pa ng ensaladang talong. Isa sa mga natutuhan kong dishes sa mga Ilocano ay yung lauya. Pero dito sa Parañaque, may version sila ng lauya na walang luya. Kasama ko dito si Chef Nap. Medyo nakaka-intriga itong lauya ng Parañaque. Of course, Parañaque is Parañaque. Oo. Every time na we adopt something, we brand it our own. So anong pinagpalit nila dun sa ano? Ang Sa nilagay, luya? yung tatawag nating chive sa English or yung kutsay. And during that time, pinagmamalaki ko, ang kutsay dumating lang sa Parañaque lang tumubod that time. Yung like, turn of the century. Oo. Sa Parañaque lang una nagkaroon ng kutsay. Kaya pala. So And- ito ay lauya na de Palanyag. Palanyag. Palanyag is an Oo. old name of Parañaque. Oo. Ang ibig sabihin po ng palanyag, parang point of navigation. Yes. Parang pag kunyari naglalayag ka, meron kang iniispatan na isang lugar. Bukod sa inilalagay na kutsay, meron pa itong natatanging sangkap, ang patutsa. At usually, ang panitsya, pang dessert to. Pero
dito sa ulam. Pang main dish ng Paranaque. Ganyan po ang mga taga-Palanyag at Paranaque. Matatamis kaming tao. Pakukuloan muna ang pata ng baboy at panutsa. Kapag malambot na ang pata, sunod na ilalagay ang sweet potato, kalabasa, at saging na saba. Pero ang kaibahan nito, hinahalo na kaagad yung hilaw na saging na saba. Kasi yung iba, halimbawa gagawa ng putsero, piniprito pa muna nila di ba? Yung saging na saba para hindi siya magdurog-durog. So, and midway through that, tapos pinalalambot yung mga vegetable, Oo. ilagay na natin ang ating eggplant. Okay, yung Talong. talong. Ano pong ginawa na dito sa talong? Inano Pinribble po? ko na siya. Parang blanch lang po, ganyan. Oo. So, more or less parang puchero style siya. Para siyang puchero style. Kaya lang, ang puchero walang Kutsay. Kutsay. Ano po ba ang nabibigay na flavor ng kutsay? yung pungent taste. Pero pag madami siya, hindi na masarap. Yung parang tapang, yung parang Matapang, oo. tusok ng lasa. Kapag luto na ang mga sangkap, sunod na ilagay ang pampakulay na atsuete. So, yun, nag-incorporate lang. Mukhang puchero Kulay na orange. siya. Huling idadagdag ang repolyo at pechay para hindi ito ma-overcook. Gusto kasi natin crunchy pa rin, lalo na yung bandang stem ng pechay. Kwento ni Chef Nap dahil maraming sangkap ang lauya de Palanyag noong panahon ng mga Kastila, kapag may handa ka sa hapag na lauya, maituturing na nakaaangat ka sa lipunan. At dahil isa ito sa mga putahing hanggang ngayon ay bumibida pa rin sa hapag ng mga Parañaqueños, nag-organisa sila ng isang cooking competition for the best lauya maker sa buong Parañaque noong fiesta. Ilang minuto pa, luto na ang lauya. Pero teka, Chef Nap, parang kulang ng pampaalat. Wala pong asin or patis. Wala. Talaga? Doon mabubuhay ang lauya doon sa side dish na gagawin. Naku, naiintriga na ako dyan sa side dish na yan. Gawin na nga natin. Ang side dish na sinasabi ni Chef Nap, ensaladang talong. Ito raw ang kumpleto sa alat na hinahanap ko. Nakakaintriga ito, ha? So, medyo na-intriga actually ako dito sa dish na ito kasi lauya ang pangalan niya, and alam ko, nung nagpunta ako ng Ilocos, meron din silang dish doon na lauya ang pangalan. Pero yung lauya sa Ilocos, parang heavy siya on the, para siyang nilagang karne na merong luya. So may pagkatinola na may pagkanilaga siya. Pero ito, walang luya, pero lauya ang tawag nila. Mukha siyang puchero. Uy, tapos parang kutsay ata ito, oh. Ayan. Uy, ang lambot ng luto dun sa sa pork. Grabe. Super lambot ng pagkakaluto dun sa pork. Ang sarap. Tapos meron siyang manamis-namis na subtle na flavor dahil dun sa kamote. Para siyang subtle version ng puchero. Tikman nga natin kasama nito ensaladang talong. Actually, ang galing kasi dapat pag kumain ka talaga ng lauya, ng mga taga Parañaque, kailangan talaga may kasama siyang ensaladang talong. Kasi as it is, kung siya lang, medyo may pagka-bland and matabang siya ng kaunti kumpara sa puchero. Pero, pag pinartner mo na siya dito, na parang, huy, asim parang may ganon. Tapos, sabayan mo ng lauya. Tumatamis yung lauya, tapos lumalabas na yung flavors niya. Kasi parang naglalaban yung asim nito at yung manamis-namis na flavor ng lauya. Perfect combination. Pag sinabing Parañaque, we are talking about lauya. And when we're talking about lauya, we're talking about Parañaque. Alam ko na yung ibang
probinsya, may version nila ng lawya, pero sa Parañaque, ang pinagkaiba namin dito, merong kutsay. Ngayon, yung kutsay na yan, during the Spanish times, tumutubo lang siya sa Parañaque. Sa pagdayo natin sa Parañaque, Hello po! Happy Fiesta! nakatutuwang matikman ang ibinibida nilang masasarap na putahe. Ano niyo mo dito? Mga gulay lang po, tsaka yung secret power po. Ano? Pagmamahal. Pagmamahal po. Pero ang mas nakakahanga sa ating pagbisita, ang masaksihan kung paano pinagsusubikapan ng mga taga Parañaque na maitaguyod at maipakilala ang kanilang mga pagkain. Mga pagkaing pinagyaman ng kanilang kasaysayan at kultura. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, magandang gabi, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap. Okay to ah. Penyo pa nga.